Para bigyan tayo ng update kaugnay sa cash assistance para sa mga driver, makakausap natin si Social Welfare Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dublao. Asek, good evening. Good evening, Ivy. Magandang gabi din sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Yes, ASEC, as of April 25, 1.1 million drivers na po yung nakakatanggap ng cash aid, if I'm correct. Magkano na po yung kabuuang nagagastos ng gobyerno? Tama, Ivy, nasa mahigit 1.1 million ng mga drivers na po ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa ating pamahalaan. Dahil nga po dyan, nasa mahigit 5.6 billion pesos na yung naipahatid o nailabas na po ng DSWD para sa programang ito. Confident po ba kayo na sasapat yung pondo na ito ng pamahalaan para mabigyan ng ayuda yung mga tsupera hanggat nagpapatuloy pa po yung tension sa gitnang silangan? At ASEC, yung 5.6 billion po ay ilang percent po doon sa kabuuang budget allotted for this program? Actually, Ivy, ang in-earmark natin for the distribution of cash relief assistance ay 30 billion pesos. At sa kasalukuyan nga po, nasa mahigit 5.6 billion pesos na yung ating nailalabas from that budget. So, we're confident that we have adequate resources para sa pagpapatuloy na pamamahagi nitong tulong pinansyal na ito para sa ating pong mga drivers. ASEC, the last time I spoke with Secretary Rex, ang sabi niya po, i-digitize na yung payouts para ma-avoid natin yung long queues at yung nakaraang issue with the cash assistant payout. So, ano pong update dito? Kasi ang sabi ni Sec Rex, nasa bidding process na raw po yung mga mobile service o mobile payment services. That's correct, Ivy. We're moving towards the adoption of digital systems at yung paggamit nga ng mga electronic wallets to make our cash aid distribution more efficient and more convenient for our drivers. At gayon din po, it will help the department na makasave from the administrative and operational cost sa pamamahagi nga po ng tulong pinansyal. Now, ito ay nasa kasalukuyan, nasa pagre-review na tayo ng documents ng mga kumpanya na nag-participate sa ating pong procurement process. Yung document review ay bahagi yan ng accreditation process. So matapos niyan ay makakapag-award na tayo doon sa compliant na service provider. But habang sinasaayos pa nga po yung kaukulang proseso para sa pag-adopt nitong digital systems, we're still doing manual payouts para sa patuloy na pamamahagi ng tulong pinansyal. So, ASEC, can we expect this to be implemented in May? Well, we hope that the processes will be completed by May. And after that ay magagamit na natin sa mga succeeding payout activities. ASEC, dun sa 30 billion pesos na budget at 1.1 million drivers as of April 26, ilan pa po yung drivers na nakalista sa inyong system na hindi pa nabibigyan ng assistance? Actually, Ivy, malalaman natin yan tomorrow kasi nagpatawag ng isang activity si Secretary Rex Gatchalian. Bukas, gagawin yan sa DSWD auditorium na kung saan lahat ng mga transport network companies ay dadalhin lahat ng kanila pong mga listahan at iprepresenta yan sa LTFRB, sa DSWD at sa DICT. Kasi nakita natin na may in the previous exercise, nakita natin na may mga duplicate entries, may mga erroneous entries. Kaya ang gagawin natin ay magkukumpara tayo ng mga listahan. And from there, matutukoy natin kung ilan pa ba talaga yung mga drivers na hindi pa nakakatanggap nitong tulong pinansyal. Again, aside from the erroneous entries, ng mga nakita natin, pati mga duplicate entries, may mga nakita rin kasi tayo ng mga drivers who were listed in another company, but parehong nasa industry. Halimbawa, MC Taxi, pero multi-upper siya. So, dalawa yung kumpanya na pinapasukan niya. But yun yung isa sa mga aayusin natin para hindi nga masayang din ang government funds at hindi tayo magkaroon ng mga double dipping o makapagbigay tayo ng cash relief assistance sa multiple na mga listed drivers. ASEC, last question po, may iba po ba tayong sektor na aasahang makatanggap ng benepisyo bukod sa transport sector?
Well, tapusin muna natin itong mga drivers, Ivy, particularly yung tricycle, jeepney, TNVS, MC taxi drivers, and service delivery riders. Yan po yung focus ng DSWD. Kung titingnan natin yung dun sa mandato ng ating pong departamento under the uplift, we are supposed to provide assistance to the vulnerable sectors, particularly the drivers, and we are also helping the DMW and the OWA in saving lives, particularly in providing necessary interventions for overseas Filipino workers who were repatriated from the Middle East. Okay, I guess we'll know tomorrow, ASEC. Maraming salamat po sa inyong oras. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.